Lord, ikaw lang ang aming ipagmamalaki, ikaw lang ang aming itataas at wala nang iba. Dalangin ko, Ama, na samahan po kami, Panginoon. I believe, Lord, na you are in the midst of us right now. Because your word said, Lord, we're told they gather in your name, you are in the midst of us. Thank you, Jesus. Lord, dalangin ko, Ama, na ang bawat salita na aming pagbubulay-bulayan ngayon, Panginoon, ay magbibigay ito sa iyo ng kamalakihan. Give us more knowledge, wisdom, and understanding na nagmula sa iyo, Panginoon. Help me, Lord God, how to speak your word confidently. Ako lang, Panginoon. I cannot do it alone, Lord God. I need you, Lord God. Be with me, guide me. Lead me with your Holy Spirit, Panginoon. Salamat, Panginoon. In Jesus Christ, your Son, our Lord and Savior. Amen. Amen. Our topic for today, the title of our Bible study, because our anniversary today, the title is Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ano po bang ibig sabihin ng lamp to my feet and light to my path? Ang lamp to my feet po, alam naman natin kung ano yung ibig sabihin ng lamp. Ito po yung lampara, maliit na lampara. Ginagamit po natin ito para ipangilaw kung saan tayo pupunta sa ating mga hakbang. Kadalasan po, ito ay makikita natin sa sinuunang panahon. Pero ngayon, hindi na kasi mayroong mga kuryente. Makikita natin ito sa Kabundukan. sa mga province, yung mga walang kuryente. So, sa salita ng Panginoon, sa lampara na, sa verse na ito, ang lampara ay pinapahiwatig sa salita ng Panginoon. Dahil ito ay nagbibigay gabay sa ating agarang sitwasyon at agarang desisyon at panandaliang sitwasyon upang hindi tayo matisod at mahulog sa panganib. At ang ano naman, ang light to my path o light to my path o liwanag ng ating daraanan, ito ay sumisimbolo sa may malawak na liwanag na pinapakita sa atin sa tamang direksyon ng ating buong paglalakbay. Pinapakita din nito sa atin ang pangmatagalang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos upang na nagsisilbing gabay upang tayo ay manatili sa tamang landas tungo sa ating desisyon, sa ating direksyon. As sa buhay natin dati, nung hindi pa natin alam ang salita ng Diyos, nung hindi pa natin, wala pa tayong ilaw, wala pa tayong liwanag. Diba yung mga ginagawa natin ay hindi na alam sa Panginoon. Nakapokus tayo sa makamundong gawain. Yung mga desisyon natin sa buhay na tayo-tayo lang without asking God, Lord, tama ba to? Mali ba to yung mga ginagawa mo, Lord? Kaya humantong tayo sa kabiguan, kapalpakan sa buhay, brokenness, tapos i-questionan pa natin ang Panginoon, Lord, bakit nangyari ito sa akin? Kasalanan naman natin, di ba? Yan po yung consequence sa mga maling ginagawa natin, mga maling desisyon na ginagawa natin. Pero ngayon, alam na natin ang salita ng Diyos. Gagawa pa rin ba tayo sa mga ginagawa natin dati? Magdidesisyon pa rin ba tayo lang? Siyempre, hindi na. Kung ayaw po natin mapalpak yung buhay natin, mabigo tayo, or ma-broken tayo, panalangin natin kay Lord ang bawat desisyon natin sa buhay. Panalangin natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, nandyan lang siya. Hindi man siya magpapakita sa iyo ng harap-harapan na para sabihin sa iyo, ito yung gagawin mo. Ganyan, ganito. Hindi po. Pinapakita po ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Nandun po yung kasagutan. Kaya magbasa po tayo ng Bible dahil nandun po yung kasagutan ng Panginoon. May question pa pa dito. How to maintain
our burning lamp or light. Number 1, immerse yourself in God's Word. Immerse, magbabad sa salita ng Diyos. Upang tayo maliwanagan at magkaroon tayo ng karunungan para upang pagtagumpayan natin ang hamon ng buhay at maiwasan din natin ang patibong ng kaaway. Napansin niyo po ba kapag hindi po tayo nagbabasa ng Bible na yung mga negative, ang daming negative na papasok sa atin. Bigla na lang tayo magalit, yung bigla na lang tayo wala sa mood. Tapos yung mga maliliit na bagay pinapalaki natin. Napansin niyo po kayo? Dalawa lang. Napansin ko din yan. Kasi nangunguna na yung Oo. Parang niga na Oo, inisip totoo yung negative. Ini-inject yun ng kaaway kaya para maiwasan natin para maiwasan natin na ano tayo ng katibong ng kaaway. Sabi nga, immerse in God's Word. Number 2, pray daily. Manalangin tayo para yung liwanag natin ay manatili, yung ilaw natin. Dahil ito po yung nag-ano sa atin para kay Lord, relasyon. Para makakomunicate tayo kay Lord. Talk to Him of everything. Especially yung weaknesses natin, di ba? Yung weaknesses natin, pwede natin na ipanalangin. Na mamamatay yung ilaw natin. Ayan. Sabi nga sa Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Huwag po tayong sumubong manalangin sa Panginoon. Number 3, stay spiritual vigilant. Be ready and alert for God's call and Christ's return, avoiding spiritual slumber or oblivion. Ito po yung sabi dito. Stay spiritual vigilant. Be ready. Kung ayaw po natin yung spiritual ba natin na matinupo, maging alert po tayo, maging ready po tayo. Baka pagdating sa panahon, sa pagbalik ng Panginoon, hindi po ready. Sabihan tayo ng Panginoon, away from me, I don't know you. Hindi tayo makasama ko. Katulad lang po nung nung the parable of 10 virgins. Yung makabasa niyo. Yung the parable of 10 virgin, ano ko sa inyo may 10 virgin na lumabas para sa lubungin nila ang kanilang kasintahan or bridegroom. Yung 5 doon, ay ano yun, mangmang. At saka yung 5 naman, ay matatalino. So sa kanilang paglabas, yung mangmang, lampara lang yung dala nila. Samantalang yung matatalino, nagdala ng lampara, pati nagbaon din ng oil. So sa kanilang paglabas, dahil natagalan yung bridegroom nila sa pagdating, inaantok sila, nakatulog na sila. Hanggang mga hanggang sa madaling araw, may sumigaw na ano sila na nagising. Dahil may sumigaw na dumating na daw yung bridegroom, magsihandaan na. Ayun nga, nagsihandaan na sila, pero yung mga mangmang, yung lampara nila, paandam-andam. Hindi na, kasi wala silang baon na oil eh. Paubos na yung ano nila, yung oil nila, kaya paandam-andam yung ilaw nila. Samantalang yung matatalino, continue pa rin kasi may baon silang ano eh, may baon silang oil. Kaya sabi ng mangmang na humingi sila sa matatalino. Sabi ng mga mangmang na hingi ng oil. At sabi naman ng matatalino, hindi ito kasi sa atin. Mas mabuti pa, punta kayo doon, bumalik kayo, bibili kayo ng oil. Ayun nga, bumili sila doon. Pero that time din, dumating yung bridegroom. So ang nakasama yung mga matatalino. Pero sa pagbalik ng mga mangmang, wala na, nasaraduhan na sila. Yung matatalino lang yung nakasama doon sa loob ng kasalan. So ayun, yung mangmang, kumatok sila, para buksan sila. Pero ang Panginoon, yung bridegroom, yun yung Panginoon. Ang bridegroom, sabi ng Panginoon, away from me, I don't know you. So gusto ba natin ganunin tayo ng Panginoon? Away from me, I don't know you. Kaya be vigilant at be alert. Be vigilant at be ready sa ating spiritual. Dahil ang Panginoon hindi natin alam kung kailan siya darating para daw siyang magnanakaw eh. Kaya maging ready po tayo sa ating spiritual.
Huwag po natin hayaan na ang ating pananampalataya ay mamatay. Continue. Number 4. Rely on the Holy Spirit. Rely on the Holy Spirit. Sa lampara, yung oil po yun po yung Holy Spirit. Na kailangan po nating mag-rely sa Holy Spirit. Without the Holy Spirit, hindi po tayo gagana. Paano natin gagawin ang salita ng Panginoon kung wala tayong banal na Espiritu? At syempre po, kung gusto natin yung banal na Espiritu, panalangin natin kayo. Ang Panginoon, siya yung magpuno sa iyo ng banal na Espiritu. Sabi nga dito sa the oil and the lamps is often interpreted as a symbol of the Holy Spirit, whose presence and power are essential for maintaining a burning faith and close relationship with God. In Luke 12, verse 35, let your ways be girded and your lamp burning. Ito po yan. Number 5, live out your faith through action. Let your faith be evident through good works, love one another, and obedience to God's command, which brings you glory to God. Palagi po itong sinasabi ng Panginoon, love one another. Mahal ba natin ang ang bawat isa? Baka mahalan natin yung mga mahal tayo, pero pag hit yung Paglabas, wala na. yung hindi mabuti sa'yo, I hate you na. Hindi na kita mahal. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang sumusunod sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, love one another. Palagi niya itong sinasabi sa atin. Love your neighbor as yourself. Ito po yung the-greatest commandments ng Panginoon eh. Yung love, yung dalawa yun. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Tapos yung pangalawa, love your neighbor as yourself. Kaya ba natin mahalin ang neighbor natin? Kasama yung mga kapatid natin. Sa totoo lang, mahirap talagang magmahal. Mahirap talagang magmahal, lalo lang sinaktan tayo. Pero kung nasa atin yung pag-ibig ng Diyos, kaya nating mahalin ang ating kaaway. Walang hindi kayang gagawin. Sabi nga ng Panginoon, walang hindi kayang gagawin kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Amen. Sabi nga dito sa Matthew 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good works and glorifying your Father who is in heaven. And number 6, trust in God's daily guidance. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Maging dependent po tayo sa Panginoon para tayo ay yung mga hakbang natin ay straight, maging directly sa ating patutunguhan. Sabi nga ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Malapit na tayo matapos. Ito na, kunti na rin. This is only a reminder. Huwag nating kalimutan na araw-araw ay kailangan natin ang ilaw ng Diyos upang hindi tayo maligaw. Magbasa ng Kanyang salita at hayaan itong maging gabay sa bawat hakbang ng ating buhay. In Proverbs 4 verse 18, sabi dito, the path of the righteous is like the first gleam of dawn shining brighter and brighter until midday. So, ibig sabihin, ang buhay daw na guided in God's wisdom ay mas lumiliwanag at mas matuwid sa mahabang panahon. At doon po nagtatapos ang ating Ano? Anong version, brother? At doon po nagtatapos. Kung gusto niyo po mag-share,
Kayo na po, I will give it to you. Anong Sis Marie Chris, anong verse? Proverbs? Proverbs 4 verse 18. Okay na po. Yun lang po. Bless you. God bless you. God bless.